Ang content po natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng instant salabat. Kailangan lang po ng 2 ingredients para po makagawa tayo ng instant salabat. Luya at asukal lang po ang ating kailangan para makagawa po tayo ng salabat. Ang asukal po ang gagamitin natin ay wash sugar kasi po ito ang magandang gamitin. Sa video po natin ito ay ang lulutuin natin ay 3 kilong luya at 3 kilong asukal. Ang una po natin gagawin ay kailangan nating hugasang mabuti ang luya para maalis ang kanyang putik at mga lupa na nakakapit sa kanya. Iisa-isahin po natin para po masigurado nating malinis ang ating luyang gagamitin sa paggawa ng salabat. Dalawang beses po natin siyang hugasan. Pagkatapos po natin hugasan sa unang hugas ay ibababad po natin ng konting muras ang luya para po lumambot o kaya maalis yung mga nakakapit na mga dumi sa pinakang sulok-sulok ng luya. Habang nakababad po ang ating luya ay ito po ang ating makailangang material sa paggawa ng salabat. Yung gadgaran, salaan, dahil sasalain po natin ang ating luya. Bukod po sa salaan ay kailangan din po natin ng net, isang malinis na net. At kailangan din po pala natin ng mangkok na mga malalaki. Tapos ito pong pouch para po sa finished product na ating ginawa. Tapos yung garapon. Dapat po yung garapon po ay malinis po, hinugasan at pinatuyo. Pagkalipas po ng mga ilang minuto ay babalikan na po natin yung ating binabad na luya. Hugasan po ulit natin isa-isa para masigurado nating malinis talaga at wala ng putik o kaya lupa na nakakapit sa kanya. Ayan na po, tapos na po nating hugasan ng ating luya. Bali nasa 3 kilong luya po ang ating gagawing salabat. Pagkatapos nating hugasan ng ating luya, igagadgarin na po natin. Mano-mano lang po ang paggawa natin ng salabat. Hindi po tayo gagamit ng blender o kahit na ano pong machine sa paggawa ng salabat. Mano-mano lang po. Tapos mapapansin nyo po yung aking gadgaran ay kulay yellow po. Kasi po ginamit ko po siya sa paggawa ng turmeric. Pero po malinis siya, inugasan po namin. Masyado po kasing makapit ang kulay ng turmeric. Kahit anong hugas po ay hindi na po naaalis ang kulay ng turmeric. Kaya po dapat pag gumawa po tayo ng turmeric ay dapat po ay nakagwantes po tayo. May tutorial po ako about sa paggawa ng turmeric oil. Nakagwantes po ako doon kasi po masyadong makapit ang kulay ng turmeric. Nakikita nyo naman po sa aking gadgaran, hindi na po siya naalis. Bali po nasa 3 kilo pong luya ang ating gagadgarin. Nakakapagod po kasi po halos umabot po ako ng siguro mga 2.5 oras sa paggadgad ng 3 kilong luya. Iisa-isahin po natin gagadgarin yung luya hanggang sa maubos po. Tapos na po natin gadgarin ang 3 kilong luya. Ngayon po ay ipiprepare na po natin siya para po pigain. Gagamit po tayo ng net para po mapigang mabuti, makuha po natin yung katas ng luya. Dahil yung katas po, yun po ang gagamitin natin or gagawin nating salabat. Yun po ang iluluto natin, yung katas mismo ng luya na ating ginadgad. Ngayon po ay pipigayin na po natin ang ating luya. Pipigayin po natin siya ng mabuti. Kukunin po natin yung katas, yung hanggang sa pinakang
huling katas niya po, dapat po mapiga natin siyang mabuti. Sa pagpiga po pala ng luya ay makakaramdam po kayo ng init. Mainit po ang luya sa kamay. Ayan na po, tapos na po nating pigain ng luya. Sa pagluto po natin ng salabat, ang kailangan lang po natin ay yung mismong katas ng luya. Yan po ang kailangan natin. Tapos yung luya po na pinagpigaan natin ay pwede na po nating itapon. Mag-prepare na po tayo ng kawali. Dapat yung kawali po natin gagamitin ay malaki po. Dapat po, alibawa, pag linagay na natin yung luya, ay hindi po umabot sa kalahati ng kawali. Pag nilagay na natin yung luya sa kawali, dapat po ay salain po natin ng mabuti. Tapos yung parang harina po na naka sa ilalim ng mangkok ay iuubusin po natin. Or isasama po natin, wag po nating itatapon. Tapos po kapag nalagay na natin yung luya, yung katas ng luya, ilalagay na po natin yung 3 kilong asukal. Sa paggawa po pala ng salabat ay kailangan po natin ng ratio na, halimbawa po dito sa ginawa natin, 3 kilong luya para sa 3 kilong asukal. Ang ratio po is 3:3. Kapag 1 kilong luya po ang ginawa nyo, ay 1 kilo din pong asukal ang ilalagay nyo. Mas maganda pong gamitin ang wash sugar sa paggawa ng salabat kasi po ang finished product niya ay maputi. Maganda pong tingnan kapag naipak na po. Pagsasamahin po natin yung katas ng luya at asukal. Tapos lulutuin po natin siya sa malakas na apoy. Dapat po sa pagluto ng luya ay huwag po nating titigilan sa paghalo. Hahaluin lang po natin ang haluin habang niluluto po natin para po yung asukal niya po ay hindi po mamuo. Ang cooking time po na-spend ko po sa paggawa ng salabat sa 3 kilong luya at 3 kilong asukal ay almost 1.5 hour. Kung susumahin po natin sa paggawa po ng luya, mula sa paghugas po hanggang sa maluto siya, hanggang sa mapak po ay siguro po aabutin kayo ng 6 to 8 hours hanggang sa lumamig po. Ito na po ang ating salabat after 40 minutes po na pagpapakulo sa malakas na apoy. Patuloy lang pong pakuluan ang salabat tapos ay huwag pong titigilan sa paghalo. At ito na rin po ang kanyang itsura after 1 in 20 minutes po ng pagpapakulo. Medyo po kumunti na po siya, nag-evaporate na po yung iba tapos ang kulay niya po ay nag-iba na. Mapapansin nyo po habang kumukulo po ang ating salabat ay marami po siyang bubbles. Kaya po dapat po kapag nagluto po tayo ng salabat ay malaking kawali po ang ating gagamitin. Para po pag kumulo siya hindi siya umapaw sa kawali kasi sayang naman po. Huwag po nating titigilan ang paghalo ng ating salabat para po yung asukal niya ay hindi po siya mamuo. Kapag nakita po nating malapot ng ating salabat, ay papahinain na po natin ang apoy. Pero wag po nating titigilan sa paghalo. Tapos kapag napakalapot niya na po, ay pwede na po natin siyang hanguin. Kahit wala na po siya sa apoy, kailangan pa rin natin siyang haluin na mabuti. Hanggang sa lumamig po, para po mapowderize po natin ang ating salabat. Kasi po habang lumalamig po itong ating salabat ay kusa po siyang napapowderize. Pero dapat po ay haluin pa rin natin kasi yung mga namumuo po dapat durugin natin.
Ayan na po ang itsura niya kapag malapit na po siyang lumamig. Nagpa-powderize na po siya, namumuo na po siya. Pero kailangan pa rin po natin siyang haluin ng haluin. Huwag po natin siyang titigilan para po hindi po siya mamuo. Ang paggawa po pala ng salabat ay nakakapagod. Kailangan po natin ng resistensyang malakas. Habang lumalamig po ang salabat ay nag-iiba po ang kulay niya. Mas nagiging lighter po siya compare po sa kanina pong kumukulo pa po ang ating salabat. Ito po, hindi pa po siya masyadong malamig pero powder na po siya also. May mga buo-buo po, dapat po durugin pa po natin para maganda po siya kasi ito pong salabat na to ay ibibenta po natin. For sale po to. Hindi to po pang personal use. Ito po, pag lumamig na po to, pwede na po siyang balutin. Sa pouch ko po binabalot ang salabat. Sa pouch po ay nasa 100 grams lang po ang timbang niya. Tapos habang binabalot po ay dapat po ay durugin pa rin po natin yung mga namuo. Para po magandang tingnan siya after po natin siyang mapak. Sa maliit na jar ay nasa 200 grams lang po ang laman ng ating salabat. Pero punong-puno po siya. Ito na po ang ating finished product ng salabat. 3 kilos po ng luya, 3 kilos ng asukal po ay nakagawa po tayo ng 6 na maliit na jar and 15 pieces po na pouch. Ang pouch po, ang binebenta ko po ay 50 pesos at yung jar po ay nasa 110 po. Mapapansin nyo po dito sa finished product natin, ang kulay niya ay mas lighter po doon sa habang pinapakuloon pa po siya sa apoy. Kahit po nakabalot na siya sa pouch, ay binabalot ko po ulit siya sa plastic na makapal pero po transparent. Tapos tinitapan ko po para po hindi siya basta-basta mabuksan. Tapos syempre po iwas sa alikabok. At yung jar din po, ganun din po ang ginagawa ko. Pinabalot ko din po yung jar. Tapos nilalagyan ko po ng tape para po hindi siya basta-basta mabuksan. Para po malinis ang ating paninda. Kasi po, trinay ko po siyang ilagyan ng seal. Yung seal po ay naaalis. Kaya po, naisip ko na lang po ay plastic na lang para po siguradong hindi siya mabuksan tapos may tape po siya. Ayan na po ang ating finished product. Naka-plastic na po siya na may tape po para siguradong hindi po mabubuksan. Tapos bibenta po natin siya sa 50 pesos yung pouch and 110 po yung maliit na jar. Ganyan lang po ang paggawa ng instant salabat na pwede natin gawing negosyo o kaya pang personal use. Sana po may natutunan kayo and pa-subscribe po ng aking channel and pakiclick po ng notification bell para palaging updated sa mga bagong upload na video. Thank you po. Salamat. Bye-bye.